Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Sa lahat ng mga taong nakasubaybay sa ating mga pagtuturo, maraming salamat sa ating Amang Diyos na hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa loob ng bahay dalanginan upang makinig sa kanyang mga kautusan. Mga kaibigan, mga kapatid, utos po ba sa ating Amang Diyos na huwag pabayaan ang pagsamba? Utos po. Utos po ba sa ating Amang Diyos na tayo ay magbigay sa ating mga kapwa, lalo na yung mga mahihirap? Utos din po yan. Alin po ba? Saan pa? Marami ang kautusan ng ating Amang Diyos. Kaso lang nakalimutan ng tao na mayroon Amang Diyos na siyang nagpapala sa atin, siyang nagbigay sa atin ng buhay at lakas. Yung po bang mga pagnanakaw, kaninong kautusan yan? Hindi kautusan ng Amang Diyos yan. Iyang pagnanakaw, kasinungalingan, utos ng Diablo yan, utos ni Satanas. Kasi naghahari na ngayon sa buong sanlibutan si Satanas. Halos lahat ng tao, dinidiktahan na niya ang kaisipan ng tao. Sa ating bansa, marami ang mga magnanakaw, marami ang mga kasinungalingan. Kung sino yung mga nagtuturo at sumisikap na mahayag kung sino talaga ang totoong magnanakaw, yun pa ang kinasuhan nila. Ang mga taong iyan ay hindi tiyak na hindi maliligtas. Biro mo, ninakaw nila ang pera ng bayan para lamang sa kanilang sariling interest. Tulad din ng mga taong gumagawa ng mga relihiyon na alam na nila, nabasa na nila yung nakasulat sa aklat sa Daniel. Alam na nila, nabasa nila iyon. Pero ini-ignore lang nila. Hindi nila itinuro sa kanilang mga membro. Yung mga tao, yung mga pastor na mayroong konsensya, hindi na sila, nung nabasa nila iyan, yung nakasulat sa Daniel 12:4, ang iba huminto sa kanilang mga gawain. Ang iba hindi na nagpapastor, hindi na nagpastora. Pero itong Iglesia ni Cristo, naku po, hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng Biblia. Katoliko, Protestante, Pilipinista, born again, Pentecostal, lahat sila, Sabadista,
gumagamit pa rin ng Biblia. Bakit po ganun ang ginagawa nila? Kasi walang nagdikta sa kanila mula sa langit. Yun ang totoo. Paano sila makapagturo? Ang sabi naman sa mga iglesia, paano sila daw makapagturo kung hindi sinugo? Paano daw makapagturo kapag hindi? Kasi ang paliwanag nila na si Felix Manalo daw ay isang anghel. Anghel o ibon na mandaragit. Di ba yung ibon mayroong pakpak? Si Manalo may pakpak po ba? Wala eh. Naku po. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Hindi sila makapagturo kapag walang Biblia kasi walang banal na espiritu na magtuturo o magdidikta sa kanilang kaisipan. Bakit naitayo ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated? Para maituwid ang mga maling mga pag-aaral. Alin po yung mga maling pag-aaral? Napakarami nila. Lahat ng mga reliyon, napakarami nila. Puro mga mali ang kanilang mga tinuturo, mga mali na mga pag-aaral. Mga maling mga pagsamba ang ginagamit nila. Yung iba, gumagamit ng organ, gumagamit ng gitara, may mga drum sila, mga tambul pa sila na ginagamit. Sana ang utos ng Amang Diyos? Gawin ninyo ang pagsamba sa kahusay o kalinaw. Malinaw na malinaw po. Ito po ang tinuturo at ang sugo sa ating Amang Diyos. Saan ang katiwasayan? May mga drum sila, may mga gitara sila. Walang katiwasayan, di ba? Walang kahusay at kalinaw. Maingay kasi. Yung iba, parang nagdisco. Tulad nung nagawa doon, may disco doon sa live concert doon sa labas ng ating bansa. Ang pinupuri nila ay ang Diablo na si Lucifer. Nagpakita doon. Humahalakak ang Diablo. Kaibigan, kapatid, kung saan ka ngayon na relihiyon na nakasakop, umalis ka. Lumabas ka diyan. Sapagkat ang sabi ng iba, dinhi ko na tao nga relihiyon, dinhi po ko magpakamatay. Isusunugin ang bahay mo. Ngayon, kapag nasusunog na yung bahay mo,
na iyon ang ginisnan mo. Di ka kamuambak para mailigtas mo ang sarili mo. Sino ang tao ang gusto mo pasunog? Wala. Sakit yan. Sakit, no? Sakit ang sunog. Kung kukurutin mo lang, tulad ng iyo, kinukurot mo lang yung ano dito, ayun, masakit. Mm. Yun ang kuan. Alam niyo mga kapatid, ang mga karamdaman, ang mga sakit, ang kahirapan, yun ay pagsubok lamang. Kailangan malampasan natin yan. Papaano natin malampasan ang mga pagsubok na iyan? Palagi kang manalangin. Iba man yung panalangin ninyo. Ang Katoliko, kapag nanalangin sila, mag-Santa Cruz muna, di ba? Iba yung mga panalangin na ginagawa nila. Siyempre, ang makarinig yung mga masasamang espiritu. Ngayon, papaano ang pagpanalangin? Ito, turuan ko po kayo at ituturo ko sa inyo. Ang pagpapanalangin, dayon ng tulog nimo, manalangin ka. Hingiin mo na makuha yung mga karamdaman, alisin yung mga karamdaman sa katawan mo. Ibigay sa iyo ang iyong mga kinakailangan. Gawin mo yan. Makipag-usap ka sa ating Amang Diyos. Siyempre, ang bawat tao ay nagkukulang, nagkakasala sa ating Amang Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Walang taong walang sala. Isa lang ang taong walang sala, ang Panginoong Hesukristo lang. Bakit pa siya pinatay? Hindi ho ba? Walang sala na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. Pero siya pinagbintangan. Wala siyang matuwid na tao ang Panginoong Hesukristo. Pero ginawan siya. Tingnan mo, ginawan siya ng kasalanan. Ganon din ang ginagawa nila ngayon sa iba't ibang mga relihiyon. Kaibigan, kapatid, tandaan natin, kapag tayo'y magising sa kaumagahan, bago tayo tumindig, bago tayo bumangon, manalangin tayo. Hingiin sa ating Amang Diyos ang ating kakailanganin, ang ating pagkain, ang ating kung ano ang ating hilingin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay matatanggap natin at ibibigay sa atin ng Amang Diyos. Bakit? Kasi kapag hindi mo dalhin, dalangin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay hindi ibibigay. Tulad na marami akong naririnig, sabi nila, kung dalangin lang, napakarami. Halos araw-araw, gabi-gabi ako magdalangin. Manalangin ka, iba naman yung binabanggit mo.
Kapag tayo ay manalangin, lagi nating tatandaan sa pamamagitan. Kasi ang Panginoong Hesukristo, siya po ang tagapamagitan mula sa tao tungo sa Amang Diyos. Yun nga bakit pinadala ang Panginoong Hesukristo para maging siya po ay tagapamagitan mula sa tao tungo sa Amang Diyos. Iba naman yung ibang mga reliyon. Ipa-Diyos naman nila si Hesukristo. Mali yun. Hindi yun tama. Tapos ang Amang Diyos gawin niya, tawagin nilang Ginoong Diyos. Anong Ginoong Diyos? Ang ibig sabihin ng Ginoo ay tao. Tulad ng Ginoo, ginang. Yun ang ibig sabihin. Huwag nating tawagin ng Ginoong Diyos ang ating Amang Diyos. Ang tawag sa Kanya ay Amang Diyos, God the Father. Yan po ang tama. So, kaibigan, kapatid, alam nyo ba na ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated ang nag-iisang relihiyon sa buong mundo? Sino ang galit sa Holy Quadrogy? Galit ang diablo na si Lucifer. Ang mga post namin, pinipigilan niyang, ang tao pinipigilan niya para hindi makapanood. Yun ang gawain ni Lucifer. Pinipigilan. Oh. Pinipigilan nila. Galit na galit ang diablo. Pinipigilan nga nila. Maraming kakampi nila. Para masirne mo. Pinipigilan nila. Iyon ang gawain ni Lucifer. Pinipigilan niya. Yung mga cellphone, yung mga computer, laptop ng mga taong nagmumonitor sa atin, sinisira niya. Kasi ito si Bill Gates, isa din yan. Sino ang gumawa ng cellphone, laptop, mga computer? Si Bill Gates. Itong si Bill Gates ay isang taong sungayan. Napakayaman yun eh. Si Bill Gates, napakayaman. Siya ang nag-finance noong COVID-19. Kasi ang sabi ng Papa, marami na ang mga tao, kailangan mabawas-bawasan ang tao sa mundo. Kasi mabigat na daw dalhin sa ang mundo, mabigat na daw dalhin. Iyon ang nag-finance para magawa ng vaccine, yung COVID-19. Si Bill Gates ang nag-finance, no? Hindi basta-basta. Kaibigan, kapatid, maniwala kayo sa akin. Ito po ang totoo. Ang pag-broadcast sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated, pinipigilan ng diablong si Lucifer. Hindi siya gusto na marami ang mga taong sumunod
sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated, kaibigan, kapatid, ito lamang ang nag-iisang relihiyon na talagang maliligtas ang mga namembro nito. Kaibigan, kapatid, alam nyo ba? Nung una, marami tayo dito, di ba? Pagka tungkol na sa bautismo, aatras yung mga tao. Ayaw nila hindi sila gustong magpabautismo. Kasi nandito lamang sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated ang tunay na bautismo. Ang totoong bautismo. Marami ang mga taong gumagawa ng sarili nilang bautismo. Ang leksyon natin nung unang Sabado ay tungkol sa bautismo. Ang iba nagbautismo sa dagat. Maalat yung dagat, hindi pwede iyon. Yung iba na gumagawa ng mga bautisteryo nila, may sarili nilang bautisteryo. Yung iba, sa sapa. Pero mali man yung ginagawa nila na bautismo. Hindi iyon tatanggapin sa ating Amang Diyos. Ang tatanggapin na bautismo, ang nabautismuhan sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Yung iba, hanggang bautismo lang. Tapos, umalis. Nagpadaig ng mga kasalanan. Nagpadaig sa trabaho. Huwag tayong padaig sa mga kasalanan. Huwag tayong padaig sa mga tukso ng dyablo na yan. Gawin natin ang tama. Ito ang tama. Ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Ang mga tinuturo dito ay tama. Walang kamalian. Pwede man tayo magtrabaho. Magtrabaho tayo sa araw ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ilang araw ang sa atin? Araw lang ng Sabado ang kailangan. Pero hindi buong araw. Parang isang oras lang. Pagkatapos, trabaho na. Kung ikaw may tindahan, may negosyo ka, sige, magnegosyo ka. Oh. Diktahan man to siya. Ang lahat ng iyan ay dikta ni Satanas. Pipigilan, gagamitin niya. Ayun, ito, tama. Totoo itong mga sinasabi ko. Walang mali dito. Nasabi ko na pinipigilan ang The Holy Quadrogy, pinipigilan ni Diablong si Lucifer. Alam mo, itong si Lucifer, Lucy, napakaganda. Kung babae, napakaganda.
Pero may buntot siya at may sungay. Yung iba, hindi makakita sila sa sungay, pero ako talagang makikita ko. Tulad ng mga banal na mga espiritu na nandito ngayon. Makikita ko sila. Kahit ako'y nakapikit ng aking mga mata, makikita ko sila. Ang mga masasamang espiritu, makikita ko rin. Kaibigan, kapatid, bihira ang isang taong tulad sa akin. Tandaan natin, kahit ang demonyong si Lucifer na yan ay hindi siya uubra sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Pero bakit binubuhay pa sa ating amang Diyos itong si Lucifer na ito? Magandang tanong ito ba? Bakit binubuhay pa ng ating amang Diyos itong si Lucifer na ito? Sa babae, napakagandang babae. Napakakit-akit. Sa lalaki, napakapuging lalaki. Bakit binubuhay pa? Kung gustong patayin ng ating amang Diyos yung si Lucifer na yan, mamamatay talaga yan. Pero bakit binubuhay pa? Para ang tao ay makita niya ang kahalagahan kung alin ang tama at mali. Para makita sa tao na makapangyarihan ang ating amang Diyos kay Lucifer na yan. Bakit binubuhay pa? Para ang tao ay magbago. Makita sa tao ba na ito pala ay ang nagawa kong kasalanan? Ito pala. Iyon ang dahilan bakit binubuhay pa ang Lucifer na iyan. Yung sungay niya, dito, nakaganon. Ang kambat man, ganon man. Ang sungay niya, nakaganon lang. Ayan. Ang buntot niya, napakataas, parang bangkaw ba? Ang dila niya, napakataas. Ganon din yung lili na yan, yung magandang babae na yan. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Karamihan sa mga magaganda, gamiting kasangkapan, instrumento ni Lucifer iyan. Ang mga gwapong lalaki, karamihan, gagamitin din yun ni Lucifer. Yun ang ating pag-ingatan. Dapat alerto tayo. Sa anong oras, sa lahat ng araw, sa iba't ibang dako, alerto tayo. Dikta ito ni Satanas. Yun, kaibigan, kapatid. Kapag sundin mo lang itong mga tinuturo ko sa inyo, walang makapananaig kahit ang demonyong si Lucifer na iyan. Hindi tayo ililigtas tayo sa mga kapahamakan, ililigtas tayo pagdating ng araw ng paghuhukom. Nandyan na ang bayang banal na laan para sa atin na gumagawa at sumusunod sa kautusan ng ating amang Diyos. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin.